Hey guys! Welcome to HJTV. So, welcome sa ating isa na namang episode. Pero itong isa sa mga pinaka-special episode ng buhay ko, which is ang aking wedding day. Ayan. Ayan yung aming info. Ayan. Meron kaming sa Facebook nga pala ako nagpagawa ng aking virtual invitation. Tapos yan na rin yung mga dinistribute namin sa aming mga sponsors, sa aming mga relatives, at saka sa aming close friends. So napakalaking role ang ginampanan ng virtual invitation namin para ipabatid or ipaalam sa aming mga guest yung attire na gusto namin, ano yung gift na gusto namin ma-receive. Kumbaga, preference yun guys. Pero hindi naman kailangan, since nilagay namin monetary, is monetary talaga. Kumbaga, kung meron lang, kasi diba usually ang gagawin nila, tatanong nila, anong gusto nyong gift? Kasi kami, nahiya rin kami magsabi. Tapos yun nga pala, significant yung number 5 na yan, kasi kami yung ikalima na couple na kinasal sa cafe na yon. So, yung cafe nga pala kung saan kami kinasal ay yung The Seas Garden, dito rin sa Cavite City. So, yan ay pinaka-details ng ating yun yung mga essentials. So, guys, kapag magpapakasal kayo, napaka-importante na bago yung day na yon, siguro mga months before the wedding, na-order nyo na yung sa mga supplies. Okay, guys, para naman sa may nakausap na kayo dapat sa ninong at ninang, ayan, sa mga kinakailangan. So, guys, bumili na lang kami dun sa may ang tawag dito sa lugar namin is yung King Plaza. Doon kami bumili ng yung mga paper bags na ginamit namin para sa sponsors. So, yung venue nga pala ay sa Cavite City rin, dito sa The Seas Garden. Karamihan sa mga naging suppliers na kinuha ko ay dito mismo sa area namin, sa Cavite City. Pati yung stylist namin, yung tumahin ang damit namin, ayun. Tapos yung iba sa mga gamit ni groom, katulad niyan, yung belt na yan galing sa Shopee. In-order ko sa Shopee. Tsaka nagpapasalamat din kami sa kumpare ko. Yan, para sa aming tarpaulin. Yun. So, nakakamenos ako kasi mayroong mga mabubuting loob na nagbibigay sa amin ng mga ng mga kailangan namin kung kailan na namin siya kakailanganin. Tapos yung bouquet ko guys, sa Facebook siya. Let me know sa comment section kung gusto nyo ng details about my wedding, yung mga essentials ko, saan ko binili, lalo na kung Cavite City area ka lang din. Ayan, sa Shopee rin yan. From Abby & Co. Ayan. Yung isa, yan. Yan naman ay sent ko. Doon sa inspired hindi, hindi cant. Tawag to. Binili ko siya sa TikTok shop naman yun. Tapos yung robe ko, TikTok shop pa rin. Tapos ito, sa ukay siya galing guys. Hindi kayo maniniwala. Pero sa ukay lang talaga siya. Nasa 210, ganun. Tapos ayan, binili ko na lang yan sa sa local market. Tapos ito, hair accessories ko sa Shopee pa rin. So ito yung details na aking gown. Taga Cavite City lang din yung yung nag-style sa akin, yung mananahi. Ayan. Yun yung closer look. Kasi hindi pa ako ready nung time na yun, kaya inedit ko na lang. So ito yung back details guys. Maganda naman yung likod niya. Ayan ang aking photo video team. Ayan. Tapos ito na yung shoutout sa Ving Crudo Photography para dito at ay kay Sir J sa kanyang taga-video. Yun. So, ayan na guys. So, yung makikita nyo mga prenup photos yan. So, ang problema lang talaga dito is nagahol kami sa oras. Kaya imbis na dapat meron pang pasolo yung sa gown ko, wala na. So, dinagdag ko na lang yung mga details dito based dun sa based dun sa dapat na kumbaga kasi naka-attend na rin ako ng weddings before and nakakita na rin ako ng mga videos and yun nga, hindi kakatulad ng kanina, nakita nyo, para lang yung mga essentials ni groom yung nakita nyo, pero yung sa akin, solo lang si bouquet, yung perfume, yung earrings ko, kasi nagkaroon ng conflict sa oras. So, nagmamadali rin kami, syempre, yung mga usual.
About sa video na wedding namin guys, kaya hindi ko pa siya ma-post. I still need to do adjustments. Katulad dito, yung virtual invitation namin kanina, ayan yung father-in-law ko nga pala. Yung virtual invitation namin kanina, kumbaga sa is meron talaga music yon. Hindi ko na lang sinama kasi alam niyo naman ang issue natin dito, di ba? So, ayan. Yan ang aking groom. Yung niya, yung corsage niya, groom na corsage. Parte yan ng bouquet ko. So, terno sila. Ayan, meron din tayong papin dyan. Lapel brooch pin. Galing pa rin sa Shopee. Ayan. So, yung para sa mga supplies, guys. Comment below kung gusto nyo ng, solo video. Para doon. So, kasi, ang wedding namin, sunset wedding siya. So, bakit siya naging ganun? Kasi hindi naman din kami mga morning person. So, ayan, yung yung parents niya. So, kasama na yung aking mother-in-law. Ayan. Ang mahirap lang kasi doon is medyo pressed for time na kami kasi ang wedding namin nga dapat 5 p.m. So, tingin ko nag-start na kami kundi 5:30 or 6. Tapos, syempre, diba, yung madadating ng mas maaga. So, nakakahiya din naman sa kanila kung hahabaan pa namin yung prep time namin. So, make sure na kung kayo naman ikakasal soon, ayan. Yan naman ang mga kapatid ng aking asawa, ayan. Yan yung kanyang family. So, ang masasuggest ko lang guys, mag-alat kayo ng maraming oras talaga. Akala ko kakayanin talaga ang oras. Siyempre may pawaki lagi, diba? So, yun guys, akala ko talaga kakayanin. So, ito naman aking mga bridesmaids. So, mga hipag ko na rin nandyan. Hindi na ako kumuha ng iba guys, yung mga closest na lang talaga namin kasi yung wedding naman din kasi ng kapatid niya, yung naka-yellow nga pala siya yung kinasal last year. So yun, kami din mga bridesmaid niya, kami mga in-laws niya. So eventually naging in-law na rin kami. Totoong hipag niya na ako kasi kasal na kami ng kuya ng asawa niya. So, yan. Aking mga bridesmaid. Ayan. Yung maid of honor ko nga pala dito ay pinsan ko. So, mas maganda pag kumuha kayo ng maid of honor, guys, is malapit. Malapit talaga sa inyo para hindi kayo. Ito, family ko naman. So, yan. Kambal nga pala yung bunso. Kaya biglang 4 kami. Only girl ako sa family. Yun. Unfortunately, guys, wala na kasi yung papa ko. So, in-include ko na lang siya sa details ng aking bouquet. So, nalulungkot man ako, guys, pero ayun, turned out okay naman kasi binasbasan niya naman yun eh. So, bago naman kami nagpakasal, nakilala niya naman yung asawa ko. So, yun. Ayan ang aming pastor. Baptist nga pala ang aming religion, guys. So, medyo hindi ito yung katulad ng traditional wedding, guys. Kaya siya naging garden wedding kasi ba't nga ba naisip ko yun? Kasi hindi kasi pare-parehas ng religion eh. So, mas maganda para walang pero sa akin, parang feeling ko kasi baka mas mapamahal ako sa simbahan. Or, ang problema kasi yung mapape-papeles. Ayan. So, ito na natin mga sponsors. Ayan. So, nagpapasalamat ako at nakarating sila. Syempre, di ba, busy naman tayong lahat. Pero, syempre, kaya nga prior mo pa lang sila sasabihan. So, remember guys, mas maganda rin yung makukunin yung mga sponsors is yung mga taong tutulong sa inyo in times na hindi lang naman lagi financial. Ayan. Ito naman dati kong siya ka-office mate. So, siya yung nag-proxy para sa aking nina. Ito, mga friends din namin, si Teddy and si Jen. Ayan. Close friend din ni Jay, si Marian and si Michelle. Or Mitch. Ayan. Si Feli. Sila nga pala yung nag-sponsor guys ng aking photo and video. So, hindi siya magiging possible. Ayan si Jazz at yung kanyang anak. Ito, yung aking in-law din, si Alay and si Pom. At ang kanilang cute baby na si Aki. Ito naman, si Sasha. Inaanak ko. Tapos ito, friend ko. Close friend ko, si Kay. At si Miel, ang aking ring bearer. Pero naging Bible. So, ang dami rin na bago sa program. Ito, ang aking mama at ang aking kapatid. So, in place ng tatay ko, siya na lang yung naghatid sa akin sa altar. At ito yung aking maid of honor, which is ang aking pinsan. Taga malayo pa siya, guys.
Ito ang aking matron. So, sila yung nag-coordinate, sila yung coordinator ko talaga dito. So, ayan. So, yung mga oras na to, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. So, totoo pala siya. Na hindi mo, parang hindi mo mawari yung pakiramdam mo na parang, hindi ko alam, parang, halo-halo, mixed emotions, gano'n. So, hindi ko alam kung parang parang hindi naman ako nagugutom, pero kumain naman kasi ako eh. So, kakain kayo guys before nung ceremony Take it from me. So, hindi ako gutom. So, parang lang, hindi ko alam kung nauuhaw ako, nababanyo ba ako, ewan ko. So, ayan, nag-start na. So, yung flower na nakita nyo sa table ni Pastor, yun yung pang-toss, bouquet toss. Kasi hindi ko talaga ihahagis yung bouquet na hawak ko kasi pinag-ipunan ko yun guys. Saka gusto ko talaga yun na ma-retain sa akin. So, ayan na aking coordinator. Si Aika. So, ito na. So, since start na, medyo seryoso na kami. Ayan. So, usually kasi ang ceremony would take, it really depends guys kung ano yung usually kami naman kasi nakapag-meeting naman kami ng pastor before naman yung before yung wedding kasi pinrovide ng simbahan. Iba namin kailangan like yung luhuran. Kaya lang hindi ako makaluhod kasi nga yung sa petticoat, malaki masyado pala yung damit ko. So ayan. Sa vows na. So mahaba yung yung vows niya. Ako kasi yung medyo ako dito sa mga panahong yan. Kasi yung yung vow ko maiksi lang. Ayoko umiyak guys. Kasi syempre, 'di ba? Parang kasi after nan, alam ko yung mga picture taking pa. So ayoko umiyak. So tinipid ko talaga yung message ko. So alam niya naman na yun, 'di ba? So sa akin medyo naging mautak ako sa part na yun kasi yung paiyak-iyak dun sa wala lang kasi syempre yung tissue na dala ko dun sa yung meron akong maliit na bag guys, dapat bumili kayo ng ganon. So sa Shopee ko rin siya nabili. So yung mga kailangan yung stuff para sa wedding, ayan, pwede ko silang i-link dito. Ayan yung mga shops na pinuntahan ko, yung mga shops na ko kasi sa totoo lang ang hirap yung akala ko alam ko na lahat or na-prepare ko na lahat tapos akala ko may time pa ako na i-prepare souvenir na doon ko gagawin wala palang ganun. Ito, signing na kami. So importante guys yung nails nyo so kahit yung mga lalaki alam ko hindi nila hilig yung mga palinis ayan, pero kailangan magpalinis kayo ng nails nyo. So, ayan na yung highlights ng ating event. So, yung mga panahon naman na hindi ko naman din alam kung, alam mo yun, parang iniisip ko lang din kung paano ba dapat i-practice yung keys and all that. So, pagdating dun sa kumbaga yung mga ibang gathered information ko, halos hindi ko na rin siya na-apply. So, syempre, di ba yung event ko, parang inisip ko, hindi siguro, na yun. Kaya ko na yun pag nandun na. So, nandun na ako sa point na hindi rin pala talaga lahat masusunod, diba? Tapos dapat kasi may mga energizer pa kami, so hindi na kasi kinain ng oras kasi pagkatapos kasi kumain, usually isa-isa nang mag-uuwian yung bisita. Kaya usually, ayan, ito nga pala, parents ng aking asawa, mga in-laws ko. So yan, ang hirap lang talaga sa isang wedding na hindi talaga siya matatapos ng lahat nandun pa. So napansin ko yun ito. Katulad nito, nandito naman ang aking nanay at ang aking kapatid. Guys, isang wedding, although gusto natin maging perfect yung scenario, hindi siya palaging magiging ganun So tanggapin nyo na yung idea na ganun. Kasi maraming mangyayari Yun, tipong, katulad nun, last minute nagkaroon ng pagbabago sa seating arrangement. So, syempre, arrange na siya beforehand, di ba? I-handover na nga lang dapat yung listing Ang nangyari, yun. So, nagbago. So, dumami sa isang table, nabawasan sa isang table, ayan. Ito
So, sobrang thankful ako sa aming mayor at aming vice mayor at nabigyan nila kami ng time para sa ganitong event. Ito rin talaga isang reason kung bakit napaaga yung kasal namin. Kasi supposedly, December yung plano namin. Naging October tuloy siya. Ayan. Kasi ang naisip ko naman din kasi, kapag dinala mo sa December ang event, napakaraming events na yan. So, may mga nag-advance booking na. So, bago ka pa nagsabi, meron ng, katulad itong cafe na to, tanong ako sa nila, yung December, so, fully booked na sila. So, itong place na to, sa The Seas Garden, meron din silang pinaparent na tiny house, yung tawag nila. So, sa tiny house na yun, doon din kami nagstay after ng wedding. So, kinabukasan pa kami umuwi. So, no, typical, yung lumipat kami dito ng asawa ko sa bahay namin is Sunday. Saturday yung wedding, Sunday na sa bahay na kami. Yun. Tapos, marami na akong journey sa susunod. So, marami na akong share sa susunod, syempre. O, yan. Ito ang ating complete casting. Ayan. So, guys, naisip ko lang din talaga is merong mga bagay na hindi mo susunod, like designate ka na ng attire. Pwede yung color palette mo hindi rin masyadong masunod. O kaya may style silang gusto. So, isa sa mga dapat yung isipin din kung gusto nyo talaga pare-pareha sila, guys. Kasi, although maganda siya tignan sa photos, pero minsan kasi may mga tao talaga na meron silang sariling style. So, sa akin, hinayaan ko na lang kasi mas gusto kong maging masaya naman yung bisita ko. So, siguro, magkakaiba lang tayo na every bride is different, guys. So, yung iba kasing bride gusto nila pare-parehas para maganda tignan. Okay naman. Sa akin naman, pinaka-reason ko lang kung bakit hindi ko sila pinapare-parehas ng kahit yung color na lang sundin nila is at ang mga closest friends pala ng aking asawa. Ayan. So, kaya hindi ko na lang sila hinigpitan doon sa style kasi gusto ko ma-enjoy nila yung moment kasi kunyari pinasuot ko sila ng something tapos di nila ma-enjoy, di nila gusto. Baka at the end of the yung nakasimangot sila or baka hindi sila komportable. So ayoko nang ganun. So mas sinasalang-alang ko yung kung ano yung magiging mood nila throughout the wedding Kasi syempre ang wedding ay hindi naman saglit na lang seremonya, 'di ba? So, ito na tayo sa fun part, syempre. So, binigyan din kami ng pagkakataon na aming coordinator na si Aika na makapagsabi na aming thank yous. Yun. So, man thankful ako sa sa brother ko kay Elmo kasi nandoon siya talaga all throughout, lalo na sa mga pictorial ko, nandoon siya. So, siya yung kasi yung glam team ko kasi, guys, lang sila, may oras lang sila. So, hindi din kasi sila kasama dun sa pinaka Kasi, magdadagdag naman ako pag sa oras na in-stay nila dun. So, may rate din kasi yun. So, sa akin kasi ayoko na maintindihin pa ako after. So, ayan yung cake cutting. Sa Cavite rin to, ha. So, nakahanap din ako ng supplier dito sa Cavite City rin. So, masarap yung cake nila, promise. Nasa 2 layer siya, guys, and hindi ko na na may styro, ganun, wala. Edible lahat yan. Bali yung sa lang, yan, yung mga artificial flowers, ganun, Mr. and Mrs. lang, ganun. So, ito sa wine toasting. Ang wine namin, provided naman din ng, nung venue. Pero, syempre, may additional pay. At least di ko naisipin yung may ibang bagay. Basta ganun lang, guys.